Ngayong araw po nito ay marami sa ating mga kababayan ay nagdiriwang sa matagumpay na pagbabalik ng ating Panginoon. At yun po ay nakasala sa ating banal na kasulatan na siya ay pupunta sa templo at ipapakilala ang kanyang sarili na siya ay anak ng Diyos. Dadapwat nakakalungkot na binigyan ng pansin o pagpapahalaga ng tao ang palaspas o yung mga fond na lips, okay, kaysa sa Panginoon. At makikita natin kung gaano kasama ang kaaway na pinapalitan yung mahalagang tala sa Biblia ng mga bagay. Pag Christmas, mas sikat si Santa Claus o mga regalo. Kita niyo kung ganong pandaraya ng mundo. Kaya tayo, sa umagang ito, ang ating church ay talagang bumabalik tayo sa tinuturo ng banal na kasulatan. And this is the reason kung bakit tayo nandito sa church para sambahin natin siya. At ito yung ating pinag-aaralan. Bakit natin dapat sambahin ng Diyos? Ang dahilan, dahil meron po siyang ipapamana sa atin. Natuwa naman ako sa mga kwento ni Sister Susan tungkol sa kanyang mga anak na tungkol sa pamana. Wala rong, di ba, kayo ba may papamana kayo sa mga anak ninyo? Pasok yung sa lupa, napasok. No? Usually kasi ang pamana ay tungkol sa lupa na tumatagal. Hindi po yung bagay, hindi bahay, hindi kotse, okay? Hindi damit, hindi talagang lupa. Okay? Pero makita natin ang Diyos ay mayroong ipapamana sa atin. At ito nga po ang makita natin na pinagbabasihan na makita natin sa ating pag-aaral o sa ating mensahe ngayon. Minsan pa po na tayo tumayo at ating pong basahin ang talata na ito na makikita natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 3 to 5. Samahan niyo po ko sa pagbabasa sapagkat nire-record ata ito ating mensahe para sabay-sabay po nilang marinig din. Verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan at ito ang nagbibigay sa atin ng isang bagong buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanan hindi masisira, walang kapintasan at di kukupa na ihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan niya na inihayag sa katapusan ng panahon. Ito po ang salita ng Panginoon. Gaya po ng ating pinag-aralan, sabi nga sa inyo, ay ang keyword na makikita natin dito ay tungkol sa pamana. Okay? Meron pong ipapamana sa atin isang kayamanan, okay, na hindi masisira. Okay? At ito po nga po ay makikita natin na ipagkakaloob ng Diyos at ito yung kayamanan na sinasabi na kaligtasan, okay, na ating hinihintay sa katapusan ng panahon, sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, gaya po ng ating tinalakay para po sa kalaman ng iba, ang ating kaligtasan ay nung tayo ay nanampalataya, nagsisi sa Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon. Ngayon po ay patuloy po tayong inililigtas sa mga kasalanan. And then yung pangatlo ay meron pa yung fullness o kaganapan ng pagliligtas, yung glorification time. Okay? So yun po yung ating makikita. Kaya magang ito, ayon po sa ating pag-aaral ay kung bakit po natin siya sasambahin ay makikita natin na meron pong 5 na ibinigkaloob sa atin ni Pedro upang purihin natin siya. Una, yung the source of our inheritance. Saan ba nang gagaling yung pamana? Okay? At yung pangalawa po ay yung ano ba yung motibo, okay, ng ating inheritance. Bakit nga po tayo binigyan ng inheritance? By the way, yung inheritance nga po ito ay tinutukoy ay yung salvation o kaligtasan na makakamit natin sa kalangitan. At ngayon, tatalakayin natin yung pamamaraan paano natin makakamit ang pamanang ito. At sa susunod na linggo ay yung likas o nature of inheritance at yung panglima ay yung security of our inheritance. Ang lahat po na ito
ng mga bagay na ito ay tumutukoy sa atin o tinuturuan tayo na magpuri sa Diyos. Okay? Kagaya po nga sabi nga sa inyo, nagkaroon po tayo ng balik-tanaw. Ang source o pinagmumulan po ng ating eternal inheritance ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos po ang nagbibigay niyan. At ngayon, pangalawa, ang ano po yung motibo kung bakit niya po tayo gustong iligtas dahil sa kanyang habag-asawa. Okay? Tayo po ay karapat-dapat na parusahan. Lahat po ng tao ay papunta sa impyerno. Pero naawa, nahabag ang Diyos. Okay? At kaya pumili po siya. Ngayon, ang pangatlo ay yung means. O, paano? Ano yung pamamaraan para mapasa atin yung pamana na ito? Paano natin ito maiaangkop? Sinabi natin na ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng kaligtasan o inheritance na ito at ang kanyang motibo nga po ay nahabag siya. Ang tanong ay, paano natin matatanggap to? Paano ito maangkop sa atin? Paano mapakakabit natin ito? Di ba? Paano ang mercy ay talagang makaramdaman natin o tatouch niya po tayo. Okay? Kung siya sabi na nahabag ang Diyos sa atin, paano ito mararamdaman o mararanasan natin? Okay? Sabi nga po sa ating talakay na sa verse 3, sabi niya, according to His great mercy, okay? Anong ginawa niya? He has caused us to be born again. Dahil po sa ang Diyos nga po ang pinagmumulan ng kaligtasan o inheritance, naawa siya. Anong ginawa niya? Ginawa niya tayo na ibo-born again niya po tayo. Ipapanganak na muli tayo. Okay? Dahil nga po yun yung motibo nagbunso sa Kanya para tayo ay ipanganak na muli. So makita po natin yung mercy as to have a means to effect what is long to accomplish. So dahil po sa kanyang habag sa atin, okay, ito yung makita natin na gagawa siya ng paraan na meron po siyang magandang plano sa mga hinirang niya na gusto niyang matupad. Okay? Di ba? Ang pagpili po ng Panginoon, kailan tayo pinili ng Panginoon? Before the foundation of the world. Hindi pa kayo pinapanganak, hindi pa nililikha ang mundo. May kinahabagan na siya. So dahil doon sa awa na yun, okay, yun ang pamamaraan ng Diyos para yung magandang layunin niya sa buhay mo ay matupad. At ngayon din, dahil sa kanyang awa na yun, okay, yun ang pamamaraan niya para mawala ang iyong ikang pagkawasak. Okay? Itataboy niya yung masamang buhay mo. Yung nasira mong buhay. At pangatlo, makita natin ang mercy o yung habag ng Diyos ay i-eliminate niya yung misery mo. Okay? Yung mga paghihirap mo, kalungkutan, kaguluhan ng iyong buhay. Kaya makikita po natin, ito ang pamamaraan ng Diyos, yung mercy, para ikaw ay muli niyang buhayin o ipanganak na muli dahil sa kanyang habag. Okay? Kaya maliwanag po na sinasabi sa Biblia na God, because of His mercy, caused us to be born again. Naawa siya. Miserable ang buhay natin. Okay? Nakakalungkot. Mawawasak. Kaya naawa siya. Kaya ang gagawin ng Panginoon, ibo-born again kanya. Bakit? Kagaya sabi nga sa inyo, gusto ng Panginoon na i-change yung condition nyo, yung kalagayan nyo, yung katayuan niya. He has given us a brand new birth because we are born in sin. Dahil ipinanganak tayo sa kasalanan. Kaya ipapanganak na muli tayo. We are born dead in sin. Ipinanganak ka sa kasalanan. Ipinaglihin ka nga, sabi nga sa Biblia, sa Psalms 51, sa tiyan pa lang ng nanay, ipinaglihin na sa kasalanan. Kaya yung pag-aalaga ko sa apo ko, talagang alam ko, sa sermonan ko to, pagbad to, sabi ko. Okay. Hindi po pwede sa akin. Okay? Alam ko biblically, okay, na lahat ng tao, pagkapanganak pa lang, mayroon ng kasalanan. Okay? Yan po sinasabi ng Biblia. Hindi po natin pwedeng labanan yan. At yan po ang pananaw ng Biblia. Okay? We are born dead in trespasses and sin. Talagang makikita ninyo na tayo ay ipinanganak sa paglabag, trespasses and sin o kasalanan. Makikita nyo, sino yung nagturo
sa atin na magsinungaling. Di ba? Yung bawal tumawid. Kung ano yung bawal, yun ang gusto natin, di ba? Kahit matanda, bawal. Matamis. Sarap eh. Bawal maalat. Sarap eh. Ganoon ang likas ng tao. Kung ano yung bawal. Nambubuhay tayo sa trespasses, yung bawal, yung huwag mong gawin, ginagawa mo. Kasi gusto mong pasiyahin yung laman mo. Okay? Yan po ang kalagayan natin. Tayo ay, sabi ng Biblia, we have no life in us. Tayo mga patay. Sabi sa Ephesians chapter 2, patay kayo, wala kayong buhay. Para kayong zombie, lumalakad kayo, pero hiwalay ang buhay nyo. Walang saysay. We are alienated from the life of God. Malayo tayo sa buhay na binibigay ng Diyos sa atin, yung magandang plano. Malayo ang ating damdamin sa Diyos. Kaya ang ating kalagayan ay miserable po tayo. Kalulus-lunos. At itong kalagayan po natin hindi pwedeng ita-touch up mo lang. Kumbaga sa sasakyan, nabangga ka, touch lang. Scratch, tanggalin mo yung pitura, kaya kung may sakit, lagyan mo na ng makeup. Hindi pwede. May makeup mo lang, yung sirang buhay mo. Para kang clown. Kunyari ka nakangiti. Hindi. Miserable ang buhay mo. Kaya sabi ng Biblia, kailangan ipanganak na muli tayo. We must born all over again. At ito ang gusto ng Panginoon. Dahil sa kanyang mercy, gusto ng Diyos na tayo ipanganak na muli. Bakit? Ano po sinasabi ng Biblia sa Jeremiah 13 verse 23? Kaya kaya bang baguhin ng isang Ethiopia ang kulay ng kanyang balat? Yung mga Afrikano, alam natin, black sila, tama? Kaya bang magpuputi? Kaya ba ng gluto tayo niyan? Pampaputi ng mga cream? Hindi. Tapos sabi niya, maaalis kaya ng leopard ang kanyang mga batik. Alam niyo ba yung leopardo? May mga parang Dalmatian yan, di ba? May mga batik-batik yan. Kapag iyan ang nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid. Kayo na walang ginawa kundi pawang kasmaan. Ang tao ay walang kakayanan sa kanyang sarili na baguhin ang kanyang sarili. Naintindihan niyo? Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? So, maliwanag po na sinasabi ng Biblia sa 2 Corinthians 5:17. So, there has to be a change in your nature. Kinakailangan mabago muli ang iyong likas. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Kapag kayo ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay isa ng bago nilalang. Okay? Tandaan po natin na tayo ay magiging tagapagmana ng Diyos by birth, yung new birth po o spiritual birth. Kaya yun po ang gusto ng Panginoon, na ipanganak ka na muli. Okay? Dahil po ay kinakailangan mabago ang ating sarili. Alam niyo po ba na bago pa po tayo maging Kristiyano ay may mamanahin na tayo? Ayan, yung mga nag-aalam ng pamana, nag-aasam kayo ng pamana sa inyong mga magulang. Pero alam niyo po ba ang pamanang ito? Ay, bago pa kayo naging Kristiyano, masaklap nga lang. Kayo ay tagapagmana ng galit o puot ng Diyos. Okay? Ito po ang mamanahin nyo, eternal flame. Okay? Yung walang hanggang impyerno. Maganda ba yan? Aasamin nyo bang ipamana sa inyo yan? Pero alam nyo po ba na lahat ng tao yan ang mamanahin kapag wala kay Kristo? Ito po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po kami sabi nito. Ano sabi? Ng Ephesians chapter 2 verse 3, sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman na ng ibang panahon ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pitang na laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. So with English, sabi niya, by nature, the children of wrath, even as others. So ito po yung sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya noong araw, nung hindi pa natin sinasampalatayanan si Kristo, tayo mga anak ng kagalitan. So ibig sabihin, mamanahin natin kapag hindi pa Kristiyano ang tao, galit ang Diyos. Maliwanag po ba? Kaya kung hindi ka iboborn again ng Diyos, pupunta ka lang sa impyerno. Okay?
Pero tandaan po natin, kapag tayo ay nakay Kristo, kapag tayo po nananampalataya sa Kanya, mayroon pong malaking pagbabago. Okay? Kaya talaga ang totoong mananampalataya, yung totoo ha, na talagang merong regeneration, may pagbabago. Hindi lang po yan taas kamay, magpe-pray ka, tapos wala na. Walang holiness. Tandaan po natin sa ating pag-aaral, no holiness, no heaven. Maraming tao gusto pumunta sa langit, pero walang transformation, walang holiness. Okay? Walang repentance. Pero tandaan po natin, kapag tayo ay totoong nanampalataya sa Panginoon, there is a new birth, meron tinatawag na supernatural new birth. Ibig sabihin, hindi tao. Kasi alam natin na normal na birth ay papanganak na kailangan ng lalaki at babae, di ba? At ipapanganak. Okay? Pero ito, supernatural birth. Okay? There is a new life that replaced the old life. Mayroong bagong buhay na papalitan yung lumang buhay. Okay? And there is also a new nature, bagong likha, bagong pag-ibig, meron pong new compulsion, and a new desire. Ito po yung makikita natin. Mababago na po yung hangarin ninyo, yung meron pong pumupwersa sa inyo, meron pong desire. Kaya po sinasabi sa Bible, sinasabi niya, we must worship your God in spirit and in truth. Okay? Yung spirit po sa Bible na yun ay small letter S. Pag sinabi ng capital S, that is the Holy Spirit. Kapag ikaw ay mananampalataya, sinasabi po ng Panginoon sa Samaritana, okay, na kung sasamba kayo, kasi hindi nila alam kung sino sasabalisan niya sa bundok, no? Sabi ng Panginoon, darating ang time, you must worship God in spirit and in truth. Okay? Yung spirit po niyon ay yung spirit ninyo. Okay? Yung spirit, kapag hindi kayo mananampalataya, patayan, malayo yan. Wala kang desire pumunta sa church. Tama? Mas gusto mo sigurong uminom, pag-outing, di ba? Lalo na ngayon na Holy Week, maraming pasyal-pasyal. Kaya naman, very simple, kung wala kang pera, matulog ka na lang. Tama. Itong, kapag ikaw ay may spirit na ng Diyos, okay, at na-born again ka na, your spirit ay merong pagnanaisin, may compassion, merong nagtutulak sa iyo, naglalabanan yan eh. Di ba sabi ni Pablo, gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Pero kapag ikaw ay mananampalataya, may nagtutulak sa iyo. Meron kang desire. Hindi ka man perfecto, pero meron kang desire. That's your direction. Naintindihan niyo po ba yun? Yung po ang totoong born again, magbago ka na ng Panginoon. Kung dati tamad ka, pumunta sa church, mas gusto mo mag-shopping, mag-outing, matulog, araw ng linggo, pero merong nagtutulak sa iyo. Okay? Kasi ang Diyos, ang nagbabago sa iyo, nire-regenerate ka niya, nire-revert ka niya, ito ay isang malaking katotohanan, marvelous truth. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay. Yan po ang ibig sabihin ng ikay ipanganak na muli. Mababago ka, magtatakang ka na lang sa sarili mo. Naiiba na yung desire mo. Naiiba na yung gusto mo sa buhay. Okay? At yan po yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1, verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa magitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Okay? Itatanganak na muli tayo. Hindi sa magitan ng kapanganakan na may kamatayan, that's the natural birth. Diba? Lahat ang ipapanganak, namamatay, tama. Pero ito, yung pagkabuhay muling isilang natin, ay isang, kundi sa bisa ng buhay na hindi nagbabagong salita ng Diyos through the Word of God. Kapag kayo nakapakinig ng salita ng Panginoon, talagang mabubuhay kayo. Okay? So, yan po ang ibig sabihin nito. And then sa verse 25, sabi po dyan, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakilanman. Kaya napakalaga po ng preaching of the Word of God. Diba? Kaya po tayo nag-evangelize. Kaya yung mga elect, bagamat pinili na sila ng Diyos before the foundations of the world, malalaman na tayo, pinili ng Panginoon, maboborn again tayo kapag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, yung tinatawag na effectual calling, mananampalataya tayo, magsisisi tayo. Kasi nakarinig tayo ng salita ng Panginoon.
At simula noon, makikita natin, magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Mag-iiba na ang direksyon ng ating buhay. Okay? So, alam niyo po ba na ang salitang born again ay makikita natin na maliwanag sa buhay ni Nicodemo. Kilala niyo po ba si Nicodemo? Yan po ay makikita natin sa Genesis, John chapter 3, verse 1 to 6. Okay? Sabi dito, meron daw isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. So dito po makikita natin na si Nicodemo po ay isang ruler ng mga Hudyo, mga Pariseo. Mga talagang bihasa po ang mga Pariseo ay mga bihasa sa kasulatan. Lalo na sa Old Testament. Kinikilala po siya, member po siya ng Sanhedrin. Ito po yung Sanhedrin ay parang court o Supreme Court. Siya po ay respetong rabbi, okay, teacher, leading scholar. Talagang makita natin legalistic, talagang panay siya, at talagang sa religion at kilalang kilala siya. Okay? Even sa Judaistic system nila. Okay? So makita po natin dito na meron po talaga siyang alam, maraming alam, kinikilala po siya sa kanyang religion. He was a very religious man, eminently prominent, talagang bantog, kilalang kilala siya na siya ay teacher ng isang religion. Mature siya, able to dispense its truth and its traditions to others. Okay? So, pero isang gabi, okay, kung si Nicodemo na ito, isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman ko pong namin na isa kang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makagawa ng himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ang nasaksihan niya pong himala ay yung tubig, ginawa niyang alak. Okay? Ano sagot ng Panginoon kay Nicodemo? Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Okay? So dito makita natin na si Nicodemo, sabi ko sa inyo, ay maraming alam, may religion siya, pero ano sabi ng Panginoon? Maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya nakikita ang paghahari ng Diyos. Okay? So, dito, parang sinasabi ng Panginoon kay Nicodemo, sabi niya, Nicodemus, as far as you have come, as old as you are, matanda ka na, as much as you know, marami ka nang alam, you got to start all over again. Kahit napakarami mong alam, kailangan mag-start ka ulit sa pasimula. Okay? So, siguro nasa isip ni Nicodemo, sabi niya, well, marami na akong alam, marami akong experience, okay? Malalim na yung aking pagkaunawa sa aking reliyon, marami akong naintindihan at marami na akong narating. Siguro, sabi niya ay, mayroon lang kulang sa akin. Siguro, kaya ako pupunta sa Panginoon, baka meron akong pwede pang i-add sa aking buhay. Marami pong taong ganyan. May kakilala ko na may dati silang reliyon, tapos nung nagba-Bible study, magpapapray siya yun. Dual ba? Doble. Hindi niya iiwanan yung kanyang paniniwala, magdadagdag siya, magpapapray siya. Right? So, ganoon po si Nicodemo. Meron po siyang reliyon, kalapit siya kay Jesus, baka merong ituro si Jesus na idadagdag niya sa kanyang kalaman. Ang ibig ko sabihin ng Panginoon, nung sinabi niya, you must be born again. Unless a man be born again, hindi mo maka. Ibig sabihin ng Panginoon kay Nicodemo, don't add anything. Wala kang idadagdag, Nicodemo. Itapon mo lahat ng iyong paniniwala na ginawa. Okay? Alisin mo yan. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging born again. Okay? Marami pong mga tao gano'n, dadagdagan lang yung kanilang paniniwala o tradisyon. Pag sinabi ng Panginoon, unless a man be born again. Okay? So, ang paniniwala po kasi ni Nicodemo, okay? Naniniwala siya na sa magitan ng kanilang gawa by means of their works, accomplish niya, okay? Pwede silang balikan. Okay? So, ang gusto pong sabihin ng Panginoon dito, okay, tingnan natin. Ang
ang gusto pong sabihin ng Panginoon sa kanya, start all over again. Iwan mo, itapo mo yung dati mong paniniwala. Be born all over again. Okay? So, yun po ang gusto ng Panginoon. You start all over again. Be born all over again. Okay? And that's what God wants to do in the life of a sinner when He placed His mercy upon the sinner. Ito po ang gusto ng Panginoon. Kapag nahabag po siya sa atin, itapon mo yung paniniwala mo sapagkat hindi yan makakapagligtas sa'yo. Muna po, napakaganda pong example mo. Yung sinabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Ano yung Espiritu? Tingnan niyo. Yung bata, kagaya yan. Nung nasa tiyan ng kanyang nanay. Okay? Kusa ba siya, may ginawa ba siya para lumabas? Para na? Wala. Sa totoo lang, sinasariyan pa po si CJ kasi ayaw lumabas. Wala siyang magawa. Tama? Hindi siya nagko-crawl. Hindi siya nag-swim, palabas. Hindi. Wala siyang na-accomplish. Wala siyang kanyang gagawin para siya ay lumabas. Ganoon din po ang pagiging born again, pag ipinanganak ka ng Panginoon, pinahabagan ka ng Diyos, wala kang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kapag gawa iyon ng Diyos. Intindihan niyo po ba yan? Yun po. And that's what makita natin dito na, sasabi yan, that's what salvation, it is a new birth. Kapag iniligtas ka ng Diyos, wala kang na-accomplish. It is not by your own work. It is God's work. Okay? Kaya, kasi, sa sarili mo, hindi mo kayang baguhin. Tama? Kaya, bibigyan ka ng Diyos ng new nature, bagong pagkatao, bagong likas, bagong puso, bagong espiritu, bagong pag-ibig, bagong kapangyarihan that result in a new walk. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan na tumanggi na kung dati lagi kang tambay, kusakayakagi ng barkada mo, inom dito, sugal dito, away dito. Ngayon, hindi na, iba lang nilalakaran mo. Sumusunod ka sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nito. Iwanag po ba? At dapat ito itong maranasan natin. Yan tanong, paano po? Paano ito? Sabi ni Nicodemus, paano ipapanganak na muli, di ba? Patalino siya. Babalik ba ako sa tiyan ng aking nanay? Kita nyo, yan kaya kasya pa si Sammy sa tiyan ni CJ. Babalik pa ba siya? Ipapanganak ka na muli. Yan po ang sagot ni Nicodemus. How did Nicodemus hear that you were to receive that? Sabi ng Panginoon na, kinakailangan ipapanganak na muli. Paano ko ba makakamit yun? Okay? How does the new birth take place? Paano? Mangyayari po yung kapanganakan na muli na ito. Okay? So, maliwanag po yan na binanggit yan ni Jesus Christ kay Nicodemo. Maliwanag po din na sinasabi sa Biblia, sa verse 14, makikita natin na itong verse 14 na ito ay galing po ito sa istorya o nakatala sa Numbers chapter 21. Alam natin si Nicodemo ay isang Pharisee, magaling siya sa kautusan. Ibig sabihin, alam niya. Okay? Naiintindihan niya yung sinasabi ni Jesus Christ, paano ka mabuborn kasi hindi niya maintindihan di ba? Ang sa kanya, literally, papasok siya sa tiyan ng kanyang nanay. Makita niyo, kahit matalino ka, religyoso ka, kung walang espiritu ng Diyos sa iyo, hindi mo maunawain ito. Kaya, ano ang paliwanag ng Panginoon sa verse 14? Makita natin sa John chapter 3, verse 14. Kanya, kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. May re-revision po natin yan. Sa nakatala yan sa Numbers chapter 21. Nabasa po yan ni Nicodemo. Kung paano daw itinaas ni Moses ang tansong ahas, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, which is sino? Si Jesus Christ. Bakit? Anong dapat mangyari? Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya
ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po makikita natin na maliwanag kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas noon, si Jesus Christ din ay kinakailangan ipako sa puso, itataas din siya. At yun nga po yung ating gugunitin sa mahal na araw. Ang focus natin is si Jesus Christ, hindi siya palaspas. Maliwanag. And by the way, yung tansong ahas na yun, sinamba ng tao, pinasira rin yun. Ganun ang tao eh. Okay? Yun, inagawa yun, para sa ganoon, ay makita nila yung gagawin ni Jesus Christ, yung Messiah. Okay? So, anong ibig na sabihin gustong ipahayag ng Panginoon kay Nicodemus? Here's how you receive this new birth. Dito mo makakamit ang bagong pagkasilang na muli. Okay? Kinakailangan mo, para ikaw ay maipanganak na muli, you need to look to the Son of Man who is lifted up and you believe in Him. Kung gusto mo ma-born again, kinakailangan tumingin ka kay Jesus Christ at manampalataya ka. At sa pamagitan ng yung pananampalataya na yun, makikita nyo yung new birth ay mangyayari sa iyo. Yung pagkilos ng Diyos, makikita mo, bibigyan pa yan ng pananampalataya. Okay? So, kagaya nga sabi ko sa inyo, yung istoryang ito ay saan galing? Sa Numbers chapter 21. At alam natin ang istorya na yun na dahil sa pagre-rebellion ng mga Israelita sa kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos, anong ginawa? Nagalit ang Diyos, bilang sila ng mga poisonous snake at nagkakagat sila. Okay? So, yung mga poisonous snake na yun ay kinakagat sila at halos mamatay na sila. At anong sabi nila sa verse 7, nung kinakagat na sila, nagmamakaawa na sila, kaya sabi niya, kaya lumapit sila kay Moses, sinabi niya, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kami paalisin ang mga ahas na ito. Dalangin niya si Moses para sa Israel. Okay? So, yan po ang nangyari. Dahil sa kanilang pag-rebelde, dahil sa kanilang kasalanan, pinarusahan sila ng Diyos. Nung nanalangin sila, humingi sila ng patawad, na-realize nila yung pagkakasala na, yung repenta sila, nagkasala kami. Kaya pinagawa ng Diyos si Moses ng tansong ahas, sabi niya, tumingin kayo rito. Ang lahat ng tumingin, na hindi naman ano. Kailangan yung magkaroon sila ng pananampalataya din. Okay? So, dito po makikita natin, ibig sabihin po yun, looking at the serpent, okay, ina-acknowledge mo, inaamin mo na ikaw yung makasalanan, inaamin mo, okay, the desperation of their condition, na kalunos-lunos yung kalagayan. Wala ka nang magagawa on your own. Yung pong ibig sila. Tama? And also, ina-acknowledge mo na ang Diyos ay nagkaloob ng pamamaraan para ikaw ay maligtas sa kagat ng yung pong ibig sabihin noon. Kapag ikaw ay tumingin sa tansong ahas, ina-acknowledge mo na ikaw ay makasalanan. Ina-acknowledge mo, inaamin mo, nakalunos-lunos na, wala ka nang magagawa sa sarili mo. Hindi niyo po ba yun? Yung repentance, pag-amin ng ikaw ay makasalanan, at naniniwala ka na ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa iyo. Sa madaling salita, sa kasalukuyan, makita natin, it is turning from sin. Kung gusto mo ma-born again, magsisi ka, pamuhian mo yung kasalanan mo, in-acknowledge mo na ang Diyos lamang, okay, ang makakapagbigay sa iyo ng pamamaraan para ikaw ay malig. Kanya ko ba yun? And that's po yung ibig sabihin ng Panginoon kay Nicodemo, paano ka mabuborn again. You have to acknowledge that you are a sinner. Desperate ka na. Wala ka nang magagawa sa sarili mo. Tangi ang Diyos lamang ang makakapag-provide. Okay? So, yan pong makita natin na sinasabi ng Panginoon kay Nicodemo, if you want a new birth, kung gusto mong ipanganak na muli, tumalikod ka sa kasalanan mo.
And your heart saying, we have sinned. Dapat sabihin ng iyong puso, ako'y nagkasala. Ako'y nagkasala. Yan po ang napakalaga sa mo. Kaya sa ating pangangaral, pag-evangelize, we need to preach repentance. Okay? Naintindihan niyo po ba yun? Hindi lang taas kamay. Mag-pray ka. Kilalanin mo na makasalanan ka. Wala kang magagawa kung ikaw ay magpapatuloy sa pagkakasala mo, mapapahamak ka. Kailangan magsisi ka at manampalataya ka sa Panginoon. At ito po makita natin, and look to the means which God has lifted up to bring you deliverance. Kinakailangan tumingin tayo. Kinakailangan manampalataya tayo sa Diyos na siyang magbibigay sa atin ng pamamaraan para tayo maligtas. It is Jesus Christ. Kasi sabi ng Panginoon, there is no other way. I am only the way. Siya lang yung exclusive. Sa silong ng langit, wala. Kayo yung nagtuturo na dadaan ka pa dito sa santo na ito, dadaan ka pa dito. Kabulaanan ko yan. Maliwanag ko ba? This is the truth. Kung noong araw makita natin ay ginamit ni Moses yung wooden pole, kahoy, ngayon na hindi na po. Ang ginamit po ng Diyos ay ang cross. Tama? Kung noong araw ay ginamit yung snake, ngayon po hindi na snake, kundi yung gaskan of God. Maliwanag? Ibig po lang sabihin noon, we must turn from sin. Aalis tayo, tatalikuran natin yung kasalanan, at sino sa ating titingnan? Yung ating Savior. Instead of our sin, harap tayo sa ating Savior, which is si Jesus Christ. So sana, sa ating paggunita ng mahal na araw na ito, makita natin, kaya ginawa ni Jesus Christ yun. Tanda natin, minsan lang po yan, ha? Ang katuruan ng iba, paulit-ulit siyang namamatay. Kasi pag Biyernes, patay ang Diyos. Nung ako'y bata, ganun tinuturo. Huwag ka masyadong maliligo ngayon, patay ang Diyos. Kabulaanan po yung mga kapatid. Isang beses lang po siya namatay at yun ay sapat na sinasabi ng Biblia. Okay? So makita po natin dito that deliverance was not a physical deliverance from the snake, okay? But a spiritual deliverance from the snake. Sino yung snake na yun? Si Satanas yun, yung serpent. Gusto ng Panginoon na makalaya tayo sa kabulaanan ni Satanas. At alam nyo, ang isa sa ginagawa ni Satanas nung araw pa ay pabulaanan ng sinasabi ng Diyos. Ang sinabi niya kay Eva, hindi totoo yan. Hindi yan ang sinabi ng Diyos. Mas paniniwala mo yung kagat niya, yung mga patukaan niya sa iyo, kung ano yung maganda sa iyong paningin. Masarap yan. Yan ang mga tukso niya sa inyo. Pero yan ay mga kabulaanan at pandaraya. At yan ay makikita natin sa maraming tradisyon at mga kilalakihang mga paniniwala ng maraming tao. At yan si Nicodemo. Marami siyang alam. Religyoso siya. Pero sabi ng Panginoon, you must be born again. Wala kang dapat idagdag kundi kalimutan mo yung maling paniniwala, magsisi ka sa maling pamamaraan para makarating ka sa Diyos. Manampalataya ka kay Jesus Christ only. Okay? So makita po natin dito, si Nicodemus had to acknowledge that religion, yung religion niya, which made up his life, kung ano yung kanyang buhay na yun, was nothing. Baliwala yung kundi isang snake bite from which he needed to be healed. Kung paano kinagat ng ahas yung mga taong Israelita noong araw, yan din si Nicodemo. Kinagat din siya ng ahas sa magitan ng kanyang mga paniniwala at religion. At yun ang gusto ng Panginoon. Maligtas tayo doon. At yun sinasabi ng Panginoon, you must start all over again. Yung malinyong paniniwala, wala kang idadagdag, you must be born again. Intindihan niyo po ba yan? How does one come to know the new birth? Paano natin malalaman yan? By looking at the Son of God lifted up on the cross and believing in Him. Sana mga kapatid,
Huwag tayong mapadaya sa iba. Nakita niyo yung nangyayari ngayon. Ngayon, pagpunta ko rito, siguro daming nakita yung pagaspas ng mga negosyo talagang mga dahon, pinagkakitahan. Diba? Pag Pasko, si Santa Claus regalo. Nawawala si Jesus Christ. Pero tayo, na totoong mananampalataya, itinataas natin si Kristo. Sapagkat kaya siya namatay, mga kapatid, kasi yung malaking utang niyo at utang ko, yung galit ng Diyos, hindi mawawala. Yung puot ng Diyos ay hindi mawawala kung hindi kinuha ni Kristo yung puot ng Diyos. Ngayon mo yan. And this is the reason kung bakit natin siya pupurihin. Dahil yung hindi mo kayang bayaran, yung hindi mawawalang puot ng Diyos sa iyo, yun yung mamanahin mo, di ba? Dahil sa ipagsuway at pagsamansan, inalis mo ng Diyos. Wow. Diba? So, kaya kailangan talagang tumingin tayo kay Jesus Christ na siya yung ipinako sa krus, naghirap. Kaya siya ipinako sa krus para dapat ikaw yun at ako. Siya yung pumalit para sa atin. Okay? So, ito po yung makikita nating dahilan, okay, na sinasabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, alisin mo yung self-righteousness mo. Kinakailangang pakinggan mo. Ang sinasabi ko sa iyo, you must be born again. Ang magitan ng pananampalataya mo kay Kristo. At doon mo makakamit ang pagiging born again o panganak na muli. Okay? So, balik tayo dito ngayon sa ating pag-aaral. So, 1 Peter. Ano sinasabi ni Peter? Peter says that the mismo pamamaraan by which we receive, paano natin makakamit ang habag ng Diyos at para ipagkaloob niya yung eternal inheritance ay kinakailangan maborn again tayo. Okay? So, para makamit natin yung pamana na pangwalang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga elect, ay nakailangan kahabagan ka ng Diyos. Okay? At iyon ay sa magitan ng kapanganakan muli. And the new birth becomes ours through faith in Christ. So, paano ka magkakaroon ng, paano masasabi na ikaw ay na-regenerate o na new birth, magkakaroon ka ng faith in Christ. So, maliwanag po ito. Gusto ko lang po linawin para sa ating pag-aaral ng theology. Hindi po nauuna yung faith para ikaw ay maborn again. Yung po ang paniniwala ng iba. Kasi yung born again sa kanila, really yun yun. Okay? O pagiging Kristiyano, no. Ang new birth po ay yung pagkilos po. Mamaya makita natin. It is the will and the power of God. Siya po yung magbabago sa inyo. At pag pinago ka ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. Kaya mo malalaman na ikaw ay binago ng Diyos kasi nagkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Kasi yung iba ayaw niya manampalataya. Tama? Kaya makikita niyo maraming relihiyon. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ na Diyos. Napakalalaking relihiyon yan. Diba? Hindi rin sila naniniwala na siya anak ng Diyos o nabuhay ng maguli. So, hindi po pwede natin sabihin they were really Christians kung hindi sila naniniwala sa Panginoon. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay. So, dito makita natin that we are born again to a living hope. Ito yung susunod, no? Na kapag ikaw ay ma-born again ng Panginoon, binago ka, ang sabi niya, you are born again to a living hope to the resurrections of Jesus Christ from the dead. Okay? Kaya po natin. So, dito tatalakayin natin din ang itungkol sa new birth. Okay? Ang sabi nga, the new birth comes by the will and power of God. Hindi po ito sa sarili mong desisyon o kapamarahanan. Ang sabi po diyan sa John 1:13, sabi yan, ng mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So yung kapanganakan, yung new birth mo ay hindi sa magitan ng dugo, sabihin yung blood relationship, di ba? Hindi rin sa magitan ng laman o kagustuhan ng tao, kundi kundi ng Diyos. Ang may gusto nito ay Diyos, okay? So ang new birth comes by the will
kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito natural. Okay? So, yan po makikita natin. And also, makita natin ang new birth ay, sabi nga ay gawa ng Holy Spirit. Okay? Sabi niya, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman niya, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa sinasabi kong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Paano yun? Kapanganak na muli, paano yung work of the Holy Spirit. Tingnan nyo, maganda rin ilustrasyon ng umiihip ang hangin kung saan nais nito nais at narinig mo ang ugong ito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nangyayari at kung saan papunta. Yan hindi ng bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. So dito, hindi natin nakikita. Nakikita nyo ba hangin? Pero nararamdaman nyo. Okay? Ibig sabihin, hindi natin nakikita, pero meron itong puwersa, lakas. Nakikita natin meron nga itong new compulsion, new desire. Di ba? Makikita mo merong kapangyarihan to eh. Hindi mo na siya nakikita, okay? Pero may puwersa to, agay ng hangin. Pag talagang sumobrang lakas hangin, di ba? Pag may bagyo, nakakapinsala. May power po ito. Ganon din po siya. Kaya niyang baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Maliwanag? And then, ito ay makita natin na yung born again ay ito rin po ay works of the word. Napakalaga po yung nagbabasa o nakikinig kayo ng salita ng Diyos kasi nililinis niya po tayo, washing of the regenerations of the word. Kaya hindi po pwede sabihin mo na born again ka, ipinanganak ka ng muli, hindi ka nakapakinig ng Bible, hindi ka nakapakinig ng mensahe ng Panginoon, hindi ka nakapakinig ng gospel, hindi po pwede yun. Kailangan meron kang mapakinggan o nagbabasa ka. Kaya sabi niya, yamang ipinanganak kayo muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa magitan ng salita ng Diyos na nabubuhay. Okay? It is the Word of God. Napakalaga po yung salita ng Diyos. Okay? Kaya po ang talagang mga totoong ipinanganak na muli ay nakikinig po yan ng salita ng Panginoon. Kaya makita natin dito, it is the change of a human by giving him a new nature. Babaguhin ka po niya. And makes him a new creation. Bago na po. At yan po sinasabi sa James chapter 1 verse 18. Sabi niya, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinak sa magitan ng salita ng katotohanan upang tayo mag-iisang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Sa wikang Ingles, sabi niya ay first fruit of His creature. Okay? Babaguhin ka niya. New creation ka niya. Maliwanag? Talagang makita natin siya ang gumagawa niyan. Hindi kaya. Magulang, o ibang tao, o ebanghilista, o pastor, hindi kaya kayong baguhin. It is God. Yan ay bunga ng pakikinig natin. At ito pa napakaganda mga kapatid. Kapag ay binago ka na ng Diyos, na born again ka na ng Panginoon, the new birth is irreversible. Hindi na uli magkakamali o babalik pa. Okay? Nagwanag ko ba yun? Hindi na pwedeng bumalik, hindi na maaring mapawalang visa. O, nagkamali. Hindi ka dapat palang nagkamali ang Diyos na pinili ka, na binorn again ka niya, binago ka niya, tapos babalik ka ulit. It is irreversible. At ang new birth is eternally, pang walang hanggan, maluwalhati, triumphantly, mapagtagumpay, at hindi nagbabago. Okay? Ito ang gusto ng Panginoon na buhay kapag ikaw'y kinahabagan ng Diyos. Pang walang hanggan, matagumpay, at hindi nagbabago. Okay? Maliwanag ko ba? Kaya anong sabi ni Stephen Charnock, okay, sa kanyang writing sa great classic sa The Existence and Attributes of God, ano po sabi niya? Regeneration is a universal change of the whole man. Yung po ang ginagawa ng pagbabagong ginawa sa iyo ng Panginoon, binabago ka niya yung buong mong pagkatao. It is a large in renewing, yung po ang kanyang ginagawa, binabago ka niya kung paano ang kasalanan ay sinisira ka niya, yung regeneration or the Holy Spirit, it is the work of the Holy Spirit in regeneration, gagawin ka niya yung uling buo. Okay?
So, yun po ang resulta ng regeneration. Kung babalik ulit tayo sa chapter 1, verse 3, sabi po dito, purihin nawa ang Diyos, ang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo saan? Sa isang buhay na pag-asa. Pansinin niyo po yung word na buhay na pag-asa. A lively hope. Okay? So ito po ang resulta kapag ikaw ay na-born again, ipinanganak ka muli ng Diyos. Ano meron ka? Living hope. A living hope. Naintindihan niyo po ba yun? Ano po ba ibig sabihin ng living hope? Ang hope po na ito po ay tinatawag na perpetually alive. Ibig sabihin, kumbaga sa kandila, hindi po ito namamatay. Patuloy po yung pag-asa mo, hindi yung nawawalan ka na ng pag-asa. Yung iba, nagpapakamatay kasi wala na silang pag-asa. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapag ikaw ay talagang binago ng Panginoon, perpetually alive yung pag-asa mo. Ito yung quality ng buhay mo. Okay? Bakit sinabi ito ni Pedro na kapag ikaw ay na-born again, pinanganak ni regenerate ka ng Diyos, meron kang buhay na pag-asa. Why? Bakit na sinabi yun? Alam niyo bakit? Kasi karaniwan sa pag-asa ng tao ay namamatay ito. Tama? Malimit nawawala ng pag-asa kaya ang dami nagpapakamatay. Tama po ba ko? Na kapag ang tao, lalaki man o babae, kung wala silang pagtitiwala, pag-asa kay Jesus Christ, ang lahat po na ito ay mamamatay. The world knows only a dying hope. Ang alam po ng mundo, okay, karamihan, lalo na yung mga hindi mananampalataya, they only know a dying hope. Okay? So, ang lahat po ng mga dreams at pag-asa ng tao ay lahat po ito mamamatay. Kasama po nila itong mamamatay. Kaya po ano sabi ng scripture, tingnan nyo ha. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19, ang tinutukoy po dito yung pagkabuhay na maguling ni Jesus Christ. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo. Ibig sabihin, makasa tayo sa Diyos. Okay, naniniwala kami kay Jesus Christ. Pero habang buhay lang, habang nabubuhay ka lang. Kaya delikado po yung nagtuturo ng health. Oh, magtitiwala ka sa Diyos kasi papagaling ka niya. Wealth. Diba? Mayaman ka nga, gusto mong yumaman. And prosperity. Yan po ang tinuturo ng iba. You have the best life now, ngayon. Ang sabi ng Biblia, kung sa buhay lamang ito, habang nabubuhay ka, nagsisiasa ka kay Kristo. At tayo, sa lahat ng mga tao, ang lalong kahabag-habag. Kawawa ka. Kung yung pag-asa mo, yumaman ka, lumakas ka, maging popular ka, kaya ka lumalapit kay Jesus Christ, kahabag-habag ka. Yan ang sabi ng Panginoon. You are most miserable. Okay? So, makita po natin dito, you're a miserable person if your only hope is in this world because it will all die. Kung umaasa ka lang dito sa mundo habang ikaw nabubuhay, mamamatay. Pagkamatay mo, wala yan. Kapay din yan. Liwanag po ba? They all die. Kasi ang kamatayan cuts the nerves of all hope. Pag namatay ka na, wala na. Maliwanag po ba? Pero, tandaan po itong mapakaganda. Kapag ikaw yung pinanganak ng Panginoon, you have, living hope. Sabi dito, but we have an undying hope. Hindi na mamatay na pag-asa. We have a living hope. Okay? Pag-asa na hindi na mamatay, pag-asa that comes to complete. Makukumpleto. Total and final, glorious, eternal fulfillment. Matutupad lahat ito. Yung pangako ng Diyos sa atin. Kasi yung hope, pag sinabi mo pong hope, hindi pa nakikita. Tama? Yan po ibig sabihin niya. Kaya nga hoping ka pa eh. Pero tandaan po natin,
kapag ikaw binago ng Diyos, nanampalataya tayo kay Jesus Christ, you have the living hope. Hinihintay natin yung ganap na inheritance o pamana ng Diyos. Ito ay complete, buo, final, glorious, eternal fulfillment. And that is our hope. Okay? Maliwanag po yan na sinasabi, that is our hope. Ayan po sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 13. 13, sabi niya, ngunit ayon sa kanyang pangako. Umaasa tayo sa pangako ng Diyos. Ay sabi niya, naghihintay tayo sa bagong langit at ng bagong lupa na katinatahanan ng katwiran. Nevertheless, we are, according to His promise, look for a new heaven and a new earth, which dwells righteousness. Okay? So, yan po makita natin na ito po yung ating pag-asa. That's our hope. Meron po tayong eternal hope. Okay? Yung hope po na ito ang siyang nagsusustain sa atin. Okay? Kaya po tayo nagpapatuloy, nananatili, dahil alam natin yung pangako ng Diyos ay totoo. Again, ulitin ko po, ang background po na ito, isinulat po ito ni Pedro sa mga Kristiyano na pinapatay sila, inuusit sila, nagsawatak-watak na sila, wala na silang kabuhayan dahil pinagbintangan sila ng Roman Empire na sumunog. Pero sinasabihan sila, we have a hope. Sirain man ang ating property, hindi man tayo bigyan ng trabaho, parusahan man kayo, ang sabi ni Pedro, huwag kang mag-focus yan. Mag-focus ka sa ipapamana ng Diyos. Totoo yun. Ngayon po mayon? That is the hope that God in His wonderful grace, biyaya po ito ng Diyos. Hindi dahil may potential ka, may nagawa ka, dahil nahabag siya sa atin. Ang grace po ay hindi lang basta ang mercy na sinabi natin, kung guilty ka, pinatawad ka, dating mahirap ka, pobre ka, ibigyan kanya ng kaluwalhatian. That's the grace of God. And through His marvelous promise, will fulfill. Dahil nangako ang Diyos, tutuparin niya. Diba? So, makita niyo sabi ni Pablo, sapagkat sa ganang aking, sabi ni Pablo, ang mabuhay si Kristo, ang mamatay, takinabang. Tingnan niyo, kahit siya mamatay, takinabang. Yung iba, takot na takot mamatay. Pero si Pablo, pagharap niya sa Panginoon, for me to live is Christ, habang ako'y nabubuhay, mabubuhay ako para sa Panginoon. At kung ako man ay mamatay, takinabang ito. Praise God. Pero maraming tao na takot mamatay. Ngayon ang tanong, paano nagiging takinabang ang kamatayan? How can that possible true? Paano magiging totoo yan? Samantala, maraming tao takot mamatay. Bakit? Tingnan nyo, ang ganda nito, ha? Tingnan nyo ito. Wala tayo pupunta sa kamatayan, pero kung talagang born again ka, meron kang relasyon sa Panginoon, magiging pakinabang to. Okay? Hindi ko katakutan. Bakit? Kasi kapag ikaw namatay, yung hope mo magiging matutupad na. Kasi yung pangako ng Panginoon, hindi pa ibibigay finally kapag hindi ka pa namatay. Dalawang bagay yan, mamatay ka o dumating ang Panginoon. Bakit? Kasi tingnan nyo, kapag ikaw namatay, makukuha mo na yung glorious sight of God, makikita mo na ng mukha ng Diyos. Kapag ikaw ay namatay, makikita mo na yung glorified presence of Jesus Christ. At kapag ikaw ay namatay, makikita mo ng buo, hindi uninterrupted. Di ba? Minsan nagpuputol-putol, nagchachapi-chapi yung usap mo o appointment mo. Hindi ka na mahahadlangan yung fellowship mo, ma-enjoy mo na ang Diyos, si Christ, and the Holy Spirit, yung mga anghel, at mga saints, mga believer, mga tulad mo. Tama? Kapag ikaw namatay,
Hanapon yun. Nakikita mo na ng mukha. Sunod, pakita natin, death is gain because we gain a room in heaven's glorious splendor. Meron ka ng sariling apartment. May sarili ka ng kwarto. Diba sabi ng Panginoon, I will prepare a place. Kung ikaw nangungupahan, hindi mo pa sariling bahay. Wala ka pang bahay. Doon may sarili ka. Walang upa. Walang babayang kuryente. Walang tubig. Right? And death is gain because we gain the unreserved and full fellowship and service that God designed us for us. Okay? Yung inilaan niya at full fellowship, makakasama mo siya. At makakapaglingkod ka sa Diyos. Makakamit mo na yun. Makakapaglingkod ka na 24/7 sa Diyos. And also, die is gain because yung perfection of eternal holiness, okay? Kasi sa ngayon, hindi pa tayo talaga perfect holiness, okay? Hindi rin tayo eternally perfect. Nagkakamali pa rin tayo. Hindi rin tayo 100% na righteous o yung freedom from sin. Kakasala pa rin tayo, nagkakamali tayo. Pero doon, wala na. Perfect holiness, eternal perfection, eternal righteous, at hindi ka na magkakasala. Okay? At hindi lang yun, we die is gain because we gain the royalty. Okay? Diba? Maharlika tayo, talagang mga prinsipe, prinsesa tayo. We gain the honor and the glory of heaven. Kasama tayo. And also, we gain the pleasure, kasiyahan, na tayo ay makasama sa kanan ng Diyos forever and ever. Tama? Sa ngayon, tingnan nyo, ang laking hirap nyo pa. Minsan yung pagbabayad ng kuryente, yung traffic sa kayo, di ba? Problema nyo pa yan, di ba? Pag nagkasakit pa kayo, tama? Wala kayo mabayad. Kaya kapag kayo kiluwa na ng Panginoon, kasiyahan nyo para sa mga mananampalataya. And this is the reason, sabi ni William Garner, sabi niya tungkol sa kamatayan, death is not something that a Christian fears. Kapag ikaw ay mananampalataya, hindi mo kakatakutan ng kamatayan. Bakit? Kasi ang katotohanan, sabi niya, he says, hope is the saint's sword. Yung pag-asa daw natin ay para lang yung balot, yung, di ba, ang mga kasi noon ay parang mami, yung pambalot lang ay parang damit natin pampatay, di ba? May damit tayong ang ganda-ganda, barong, pero butas na malikot. Parang lang yan eh. Ang pag-asa daw natin, para rin yan, suot lang natin. Wherein he wraps himself when he lays his dead down to sleep in death. Okay? So, ganun lang po yan. Okay? So, kasi pag tayo namatay, siyempre, may suot tayo, di ba? Dali lang yun. Kasi, pag tayo namatay, alam natin na sabi niya, impact sa sabihin. Hope is the saint's rod, wherein he wraps himself, okay, when he lays his body down to sleep in death. Okay? So, binabalot ka lang. Kaya, alam natin, pag tayo namatay, pagbalot lang yan, pero makita natin yung hope po natin is for the resurrections of the Spirit. Sabi sa Bible, ni Paul, to be absent in the body is to be present with the Lord. Yung spirit mo, kasama na kaagad ng Panginoon, and your hope for the resurrections of the body. Pagdating ng Panginoon, i-resurrect din yung physical body mo. Kung dati bulag ka, pipilay-pilay ka, may sakit ka, mabaguhin ng Panginoon yun. We have the perfect body. Kaya kung meron kang mga rayo-rayo mo, kanina sabi ko, ba't ganun bigla? Hindi ko ma-grip yung kamay ko. Bigla. Sign of wonders na ito na tumatanda na ako. Hindi lang yan. Yung iba dyan, may cancer, diba? May mga sakit. Tama? Hindi nyo mapipigilan yan. So, tandaan natin, if you're a Christian, you have a living hope. Hindi ka mamumblema yan. Mabubuhay ka pa rin masaya. Kasi alam mo, kung tawagin ka ng Panginoon, lahat yan mawawala. Okay? So, yan po makita natin na binigyan niya tayo ng
living hope, hindi dying hope. Okay? Sa magitan ng through the resurrection of our Jesus Christ. Kaya napakalaga po niyan. Kaya sabi niya, ay kung naniniwala ka lang kay Jesus Christ sa buhay na ito, sabi niya, kung hindi naniniwala na nabuhay na muli si Jesus Christ, wala ka rin. Kasi alam mo, hindi ka rin bubuhayin ng Panginoon. Naintindihan niyo ba yan? Kaya yung ating hope ay sa magitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Okay? So yan po yan. So, maliwanag po dito, ang pamamaraan para matanggap natin yung pamana ng Diyos ay kinakailangan ma-born again tayo. Paano yung born again? Magsisi tayo sa ating kasalanan, yung mali nating paniniwala, maling religion natin, sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Doon tayo mabuborn again. At kapag ikaw ay na-born again, o nabago ka na ng Panginoon, anong meron ka? May living hope ka na. So habang nabubuhay ka, hindi ka pa namamatay, habang hinihintay mo si Jesus Christ, buhay na buhay ang iyong pag-asa. Living hope in the coming of the inheritance. Alam mo, maibibigay sa iyo yung pamana sa iyo ng Diyos. At yung hope mo na yun ay nakasalalay sa pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ from the dead. Maliwanag po yan. Kaya napakahalaga po yung katuruan na nabuhay na maguli si Jesus Christ. Ibig sabihin, kasi meron pong naniniwala na hindi totoo na nabuhay si Jesus Christ. Kasi tao nga lang siya. Okay? Miserable po ang mga tao yun. Yun yung mga kinagat ng ahas na si Satanas na paniniwala. Kaya ito, maliwanag po sa John 14 verse 19, sabi niya, konting pangpanahon at hindi nyo na ako makikita na sa libutan ito, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y mabubuhay at mangbuhay rin naman kayo. So ito, sinasabi na po ng Panginoon, bago pa siya mamatay. Maikling sandali na lamang, sabi niya sa mga alagad, ako'y mabubuhay. Kahit patayin ako, ako'y mabubuhay. Pero ang pangako niya sa mga alagad niya, mabubuhay rin naman kayo. Okay yan? So yun po pangako, ang pasabi ng pangako ng Panginoon. Sa John 11:26, sinabi niya sa kanya, ako ang nagbibigay buhay at ang muling pagkabuhay. Si Jesus Christ ang nagbibigay ng buhay sa iyo dahil kasi patay tayo sa kasalanan. At hindi lang yun, kahit mamatay tayo, sabi niya, at sino ang sumampalataya sa akin, kahit mamatay physically, ay muli niyang bubuhayin. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman, naniniwala ka ba sa sinasabi kong ito? So yan po makita natin na sinasabi, and this is the reason kung bakit hinayaan ni Jesus Christ na mamatay si Lazarus. Sabi ng kapatid niya, Panginoon, kung ikaw lang ay narito, hindi sana nangyari ito. Kasi maraming tao, ang paniniwala nila kay Jesus, magpagaling lang ng sakit. Saka kayo, ganun din. Kaya kayo napunta sa simbahan, kaya kayo nagdadasal, kasi may sakit lang kayo. Gusto niyo gumaling, pagkawasa na, wala na. Pero hinayaan ng Diyos na mamatay sila, pero 4 days na, totoong patay siya. Para patunayan sa amin ng Panginoon, hinayaan ko ito sa mga alagad para sa pakanan niya. Para patunayan sa mga alagad niya na mayroon siyang kapangyarihan bumuhay ng patay. Maliwanag po ba? Na kung ano yung sinabi niya at pangako niya sa mga alagad niya na siya'y mabubuhay, ako ang buhay at ang bibigay buhay at sino man ang pagpay sa akin kahit mamatay ay muli kong mabubuhay. At yun ang pinatunayan niya kay Lazarus. Maliwanag? And then sabi pa niya sa 1 Corinthians 15:17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kaya napakahalaga po yung pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ para yung ating pag-asa talagang totoo yan. Kasi totoo ang pangako ng Diyos. Maliwanag po ba? Natuwa po ang Diyos nung inihandog niya si Jesus Christ. Namatay siya. Kaya niya binuhay si Jesus Christ
Nalugot siya. Tama? Di ba, pag ikaw may kaaway, gusto mo ba siyang makita? Yung iba nga, di ba, pag pinapatay mo, para mawala. Tama, no? Yan ang likas ng tao. Pero ang Diyos, hinayaan niyang mamatay si Jesus Christ, hindi dahil parusa. Hindi, ginawa niya yung pamamatay niya para yung kanyang mga pinili, yung mga kanyang kinahabagan, ay mapatawad niya. Okay? At kaya siya binuhay na maguli, at sana nakaupo siya sa kanan ng Diyos, ibig sabihin, natuwa ang Diyos sa kanya. Kaya yung pangako ng Diyos sa inyo, na kahit kayo mamatay, kaya kayang buhay na Panginoon. Okay? So, maliwanag po yun, no? Kaya po pupunta ang tao sa langit, it is because of Jesus Christ. Kaya yung mga hindi nanampalataya kay Jesus Christ, huwag niyo sabihin niyo, see you in heaven, o happy birthday in heaven. Wala sila sa heaven. Because they don't believe in Jesus Christ. Okay? Sasabi nga dito, even if you hope in Christ in this life, and that's what it, you're done. Kung ang paniniwala nyo lang o pag-asa nyo lang kay Kristo ay dito sa buhay na ito, sa earth lang, mapapahamak din kayo. Okay? So, Christ came through the grave. Naliwanag po yan na siya ay nabuhay na magali. Kinuha niya po yung susi at inunlock niya po yung door of the treasure house of hope. Okay? Para bigyan po tayo ng pag-asa. Kasi karamihan po pag namatay na, wala ng pag-asa. Tama po ba? Lahat po ng pag-asa natin, lahat ng dreams natin pag namatay tayo, wala na. Pero nung namatay si Jesus Christ at nabuhay na maguli siya, binuksan niya uli yung ating pag-asa. The resurrection of Christ then is the crown of His atoning work. Okay? Kaya po siya nabuhay at yan po ay makikita natin kinoronohan siya ng Diyos. Yung kanyang paghahandog, yung pagtutubos niya, talagang nirewardan siya ng Panginoon. Na-accomplish. Namatay ka, magbigay ka ng dugo, yun ang requirement ng Diyos para mapatawad tayo. Kinakailangan mayroong mamatayan, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kinakailangan may pagbubugo ng dugo para malinis tayo. So, ang ginawa ng Diyos, binuhay siya. At kinoronahan siya. Hindi niya. Yun ang ating dapat i-celebrate. Hindi palaspas kung anong palaspas ang pinagagawa ng mga tao. Lumalayo sila sa katotohanan. So, the resurrection, okay, of Christ, then is the crown of His atonement. He showed that He is in His death, sa magitan ng kanyang kamatayan, has canceled the sins of the world, yung kasalanan ng mundo, na-satisfy yung righteousness of God, na pagtagumpayan ng kamatayan, and thus our hope is a living hope. Kaya yung ating pag-asa ay talagang buhay. Okay? So, nabuhay siya mula sa mga patay para bigyan tayo ng safe, incorruptible life that we might have a living hope, a hope that never dies. Kung paano ang Panginoon ay nabuhay na magali at nagkaroon siya ng incorruptible life, okay? Ganon din po, bibigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. Pag-asang hindi mamamatay. At yun po ay makakamit natin sa magitan ng new birth, sa magitan ng regeneration and the transforming power of God. Hindi natin kaya yun. Ang Diyos lamang ang makakagawa natin. Maliwanag? So, katapos-tapusan. So, ang ating inheritance, saan ang gagaling? Ito ay galing saan? Sa Diyos. Ang Diyos lamang po ang nagbibigay. Kaya po yung mga earthly parents niyo walang maibigay na pamana sa inyong lupa, purihin natin ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng pamana. Paano natin, bakit niya tayo bibigyan? Dahil naawa siya sa atin. Ano yun, pag ako nakakita ng mga bata o yung kagaya yung sa ABSI na naawa ako. Gusto kong kupkupin sila. Kasi para ikaw ay mapamanahan, kinakailangan miyembro ka ng pamilya. Tama, no? Ganon din po yun. Naawa ang Diyos sa atin.
Kaya papamanahan ka niya. At para mapamanahan ka niya, kinakailangan ma-born again ka muna. Nagkaroon tayo ng pagsisisi, ibig sabihin ng born again. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Start all over again. Wala kang idadagdag sa mali mong paniniwala, kundi iwaksi mo yung mali mong paniniwala. Sumampalataya kay Jesus Christ alone. Okay? At sa susunod na linggo, pag-aaralan natin yung nature ng anong klase ba yung ipapamana ng Panginoon. Ayun, anong pamana? Di ba? Minsan, ang liit naman ang pamana. Ano lang, isang paso lang. Isang ano lang, isang garden lang. O kaya isang hektarya lang. Di ba iba? Okay. Ang sabi ng Biblia, makakamit natin ng isang kayamanan, hindi masisira. So, meron kasi mga pamana na nasisira, di ba, no? Walang kapintasan. Liit-liit naman. Parang yung pangit naman. Hindi maganda. Maraming pintas tao. Binigyan na ngayon, may pintas pa. No? At sabi, hindi kukupas. Okay? Hindi fake yan, ibig sabihin. Di ba? Hindi gold-plated lang. Okay? Na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. I hope na-excite po tayo na magpuri lagi sa Panginoon. At yan po yung na-accomplish ng Panginoon. At itong dahilan kung bakit dapat natin siyang papurihan. Huwag tayong magkatubili. This is the reason pinapractice na kayo every Sunday. You need to worship, adore, thank God. Dahil meron siyang inilaan na pamana. Tayo na lang. Panginoon, napaka-dakila at mahabagin kang Diyos. Sa kabila ng aming kalagayan na kami makasalanan at wala kaming pagpapahalaga sa iyo. Pero, inilaan mo yung bugtong na anak na aming Panginoong Kristo na mamatay in our behalf para mapawi ang galit mo at mabayaran yung aming malaking utang sa iyo na pagkakasala na yun ay kamatayan. Kaya salamat po sa Banal na Espiritu na yung sinugo sa amin upang maunawaan namin ang mga katotohanan ito upang kami ay magsisi. Kalikdan namin ang mali namin gawa at maling paniniwala sa iyo. At sumampalataya kami kay Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa aming buhay. Salamat din, Panginoon, sa iyong pangako na hindi kukupas, nakaligtasan at pangwalang hanggan na ipinangako mo po sa amin. Salamat din po sa buhay na pag-asa na ito. Nakita po namin na ito ay nakabase sa pagkabuhay na muli ng aming Panginoong Kristo. Ngayon na kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kababayan na hanggang sa ngayon ay nabubulagan sa mga maling paniniwala at tradisyon na kailang pananampalataya. Naway dumating din ang pagkakataon na kami ay gamitin mo sa magitan ng pangangaral sa pagbabahagi namin ng salita ng Diyos. Makawala rin sila, Panginoon. Maligtas din sila sa kagat ng ahas sa mga pandaraya ni Satanas sa magitan ng pananampalataya namin sa aming Panginoon sa Kristo. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.